Ang baboy ay pagdating po sa grower stage hanggang finisher stage, dyan po ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Ang pinupoint out ko lang po sa inyo viewers ay para lang po magkaroon sila ng hello guys! Magandang araw po sa ating lahat mga ka-agri. So si Mother Pig guys ay tapos na po siyang kumain ng kanya pong tanghalian. Pupuntahan natin guys ang akin pong mga fatteners ano. So ngayon po ay kumakain sila ng kanilang lunch. Dito guys sa aking mga baboy na fatteners po. Sa kanila pong edad ngayon na nasa grower stage na po sila, nagbago guys ang ginagawa kong pag-alaga sa kanila pagdating po sa tubig. Sa ngayon kasi, sa grower stage na po sila, ay talagang nadagdagan po ang aking obligasyon or trabaho na ginagawa para po sa kanila pagdating sa tubig. Sa mga biik pa sila noon guys, pagkatapos ko silang naiwalay, totoo po ang sinabi sa mga eksperto na akin pong napag-alaman sa akin pong munting pagbabasa no, sa libro ng about sa baboy. So sinabi po sa mga eksperto na kapag ang mga biik po na bagong walay, sa 2 days na yan, sa first 2 days na yan guys, mula winalay ang mga biik, ay mahina po talaga or humihina po ang kanilang pagkain sa feeds. Sa first 2 days na yan, since nawalay sila sa inahin. Totoo yan guys, kasi sa akin pong naobserbahan sa mga biik pa itong mga baboy na to, malakas po sila guys sa drinker, sa tubig, no? Meron po akong 4 na nipple pig drinker, doon banda guys sa dalawa, no? Yan po ang isang set. Sa set naman na B, set A kasi yung guys set B dito. So dalawa rin dyan, no? Ngunit ang napansin ko sa akin pong naalala sa mga biik pa to, ang mga baboy na to guys, ay sadyang mahina po sila sa pagkain ng feeds kasi since na winalay ko sila, ako po ay kasalukuyang nag-transition noon from early win immunobooster feeds shifted to pre-starter. So sa 5 araw na yon nakikita ko na talagang hindi po talaga sila malakas kumain ng feeds. Sa akin po nakikita. Grabe guys sa tubig. So ngayon, atin pong i-shortcut ang akin pong topic na ibahagi sa inyo viewers ano. Sa grower stage sila ngayon guys ay doble na po ang aking pag-alaga. Ang pinupoint out ko lang guys, 3 beses po ako nagpapakain sa mga baboy na to. Sa umaga, tanghali at hapon. Every after kain nila guys, sa umaga, tanghali at hapon, nagbibigay po ako ng 1 balde hanggang 2 balde po na malinis na tubig na galing po sa bumba na kung saan doon ako kumukuha ng supply sa water ko dito po sa aking small backyard piggery. So ginagawa ko yan guys pagsapit po ng grower stage. Grabe guys kasi ang kanila pong consume sa tubig no. Kasi po sa akin lang pong karanasan guys hindi po sila masyadong palainom ng tubig sa pig drinker na yan. Napapansin ko lang kasi. Tapos sabi ko minsan sabi ko sa aking sarili, ano kaya kung gagawin ko na magbigay ako ng tubig na 1 hanggang 2 balde. Ilagay ko sa kanilang pasungan. Dito guys So halimbawa sa umaga, tapos silang kumain mga bandang 6:00 ng umaga. Pagkatapos nilang kumain, hihiga, babatang or batang is higa guys no, pahinga. So agad akong naglalagay ng tubig kasi malinis pa yung feeds hindi pa yon sira ang feeds. Kasi may sobra naman talaga, hindi kasi maiwasan na may sobra talaga ng konti ang feeds na aking binibigay sa kanila. So hinahaluan ko yan ng tubig na malinis. And then after mga sa tansya ko mga 15 to 30 minutes babangon yan ang mga baboy dito halimbawa. Halimbawa ganyan. So nakahiga po siya, no? Silang lahat, So babangon yan 15 to 30 minutes, babalik po yan dito sa kanilang pasungan. So kakain sila ng mga feeds na natira and then dahil may tubig na nalagyan ko ng tubig, ihigop sila. Ganun guys ang isa sa mga pagbabago na ginawa ko. Ginagawa ko yan guys, ang pag-add ng tubig 1 hanggang 2 balde sa bawat tapos silang kumain thrice a day. Tapos may isa pa guys, may pang-4 pa. Yung sa gabi mga bandang 7:00 hanggang 8:00 ng gabi.
naglalagay din po ako ng tubig. Pero guys, linawin ko lang, baka sakaling magtanong kayo kasi meron diyang mga viewers na talagang matalas po ang pandinig, no? Kuya Dodong, yan bang nilalagay mong tubig na 1 hanggang 2 balde, ubos nila lahat? Hindi po guys, baka sakaling magtanong kayo ng ganon, hindi naman po nila nauubos ang 2 balde na tubig. Ang pinupoint out ko lang po sa inyo viewers ay para lang po magkaroon sila ng additional na pundo ng tubig from sa kanilang kainan. So additional na tubig na kanilang mahihigop, no? Kasi po sa aking sistema sa babuyan, talagang ganito lang, tapos ang drinker doon, no? Ginagamit naman ang drinker nila. I mean, umiinom naman sila, kaso iba talaga sa aking na realize, no? Iba talaga. Akin lang po binabahagi sa inyo ang bagong update sa grower stage na masyado na po akong matrabaho, no? Pero ganun talaga kasi sa buhay farmers, guys. Sa buhay pagiging farmer natin, kailangan nating magtiyaga, magsumikap, no? Para magiging maayos po ang ating mga inaalagang hayop o kahit paman sa mga pananim. Kailangan po nating magtiyaga, no? Magtiis. Trabaho nga para mabuhay tayo. So, ganun din guys ang akin pong isa pa sa aking i-share na tungkol po sa paglilinis, no? Isa rin po sa mga na-realize ko na ang baboy ay pagdating po sa grower stage hanggang finisher stage, dyan po ang pinakamatrabahong stage po pagdating sa paglilinis ng mga dumi sa atin pong mga baboy. Example lang guys, sa aking part, no? Sa part ko, si Dodong. Ayan guys, pakita ko na lang ha. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. Ulitin ko po, pasintabi lang sa mga kumakain ha. Actually guys, kanina po ay kakatapos ko lang nagkuskus sa mga pader na yan. Lahat po na part dito, kinuskus ko po yan. Kasi po, naubos ang aking pang-disinfect. So, gumamit ako ng tubig na may sabon na may sunrox. Kakatapos ko lang po guys, naglinis dyan. Pati sahig, lahat guys. So, bago ko sila pinaliguan at pinakain, inuna ko ang paglinis sa area. Alam nyo po, kaya ko nabanggit ang grabe na, I mean, yung matinding trabaho na akin pong ginagawa sa umaga, tanghali, hapon at gabi. Kasama ang gabi guys ha, kasi small backyard piggery ako, maraming kapitbahay, so kailangan kong magtiyaga, kailangan kong ipagpatuloy ang paglilinis, maintain ang cleaning ni Dodong para maiwasan po ang reklamo sa mga kapitbahay. Although hindi naman mabaho masyado ang ginagamit kong feeds na Pigrolac, pero may amoy pa rin, nababawasan lang, no? So, yun nga, nabanggit ko lang kasi sa grower stage to finisher stage, grabe guys, malalaki na yung mga baboy. Siyempre, speaking of grower to finisher stage, malalaki na sila. So, lumalaki din po or dumadami ang kanilang dumi. So, hindi naman pwede guys, pabayaan natin yung mga dumi, no? Kailangan natin yung tanggalin, linisin. So, yun lang guys, nabanggit ko lang kasi talagang ganun talaga ang buhay natin na magsasaka sa sasaka sa baboy, no? Kailangan nating asikasuhin. Kailangan nating bigyan ng pansin, ang cleaning, pakain, patubig, lahat, no? Bilang isang small backyard piggery, ako po ay kung ano man ang aking mga simpleng idea, akin pong binabahagi sa inyo mga kababayan kasi nais ko lang pong magkabahagi rin naman ng konting idea, no? Ayan guys, so sa panahon po ulit ng grower stage to finisher stage, hindi hamak po ang akin pong ginagawa ngayon sa aking mga baboy kahit na hindi naman gaanong kalakihan to guys, no? Sa mga nagtatanong dyan, ilang kilo na yan Kuya Dodong? Pasensya na po, hindi ko po masabi ngayon, ayaw ko po magsabi ng estimated timbang kasi bata pa itong mga baboy guys, hubin pa, no? Hindi pa sila umabot ng 80 days sa akin pong pagpapakain sa kanila since walay. Talagang hindi hamak or matrabaho masyado ang pagbibigay ng tubig para lang sila ay hindi po makaramdam ng labis or sobrang init dahil din po sa masyadong mainit na panahon. So in summary, sa umaga, after silang kumain, lagay ulit tubig sa pasungan. Then after lunch, tubig na naman, lagay ng tubig sa pasungan. Paghapon, sa hapunan, linis. Sa gabi, after nila maghapunan ng alas 4 ng hapon, ay mga 7 to 8 p.m. nagchichik ako dito. Cleaning ulit, kahit gabi, naglilinis po ako. And then, lagay ulit ng tubig para po maalalayan po ang drinker. Kasi iba yung drinker kasi, iba yung tubod or ang tulo ng tubig kaysa dito guys sa pasungan. Hindi ko po sinasabi na hindi maganda ang drinker. Helpful po yan para sa mga baboy, no? Kapag hindi nila maubos ang tubig guys, halimbawa dito, assuming may tubig dyan na sobra, tinatanggal ko po yan, may butas naman dito, dinidrain ko po. Ayan.
So katulad niyan, may mga sobrang feeds. Dadagdagan ko ng tubig mamaya yan, and then sila po ay hihigop ulit ng tubig na may halo pang feeds. Guys, maraming salamat po sa pagpanood mo sa simpleng video natin ngayon. Mabuhay po kayong lahat, viewers. God bless po sa ating lahat.